Huminto ka. Sandali lang. Ang sasabihin ko ay hindi para sa lahat ng nakikinig, para ito sa iyo. May nangyari sa iyo na hindi mo pa maipaliwanag ng buo at alam mong may gumalaw sa loob mo kahit walang nakakita. May bigat kang dinadala ng tahimik, isang tanong na hindi masagot ng mga taong malapit sa iyo, isang pagod na hindi maipaliwanag sa simpleng pahinga, at isang pakiramdam na may mahalagang bagay na malapit ng mabuksan, ngunit hindi pa dumarating sa paraang inaasahan mo. Kaya manatili ka rito, huwag kang aalis sa puntong ito. Dahil bago tayo matapos, malalaman mo kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga senyales na paulit-ulit na sumusunod sa iyo, kung ano ang iisang pattern na matagal nang humahawak sa iyong puso, at kung bakit ang mensaheng ito ay dumating sa iyo sa gabing ito na parang may takdang oras sa langit. Bago tayo lumalim, may gagawin tayong malinaw at totoo. Makikilala mo ang mga palatandaan na matagal mo nang nararamdaman, ngunit hindi mo binibigyan ng pangalan. Mauunawaan mo kung bakit ang ilang pinto ay parang nakapikit, hindi dahil tinanggihan ka, kundi dahil may inaayos sa loob mo. At may isang pahayag akong bibitawan sa dulo na magsisilbing tatak ng buong paglalakbay na ito sa loob mo. Hindi ito dumating sa iyo ng basta-basta. Dumating ito ayon sa takdang oras, parang mensaheng iniabot mismo sa iyong pintuan habang ikaw ay pagod ng magpanggap na wala kang hinihintay. Dumating ito para sa oras na tumigil ka na sa pagpapaliwanag ng sarili mo sa mga taong hindi naman talaga nakikinig sa laman ng iyong puso. Dumating ito para sa mga gabing tahimik ka, ngunit hindi mapalagay, para sa mga umagang gumigising ka na may bigat na hindi mo pangalanan, at para sa bahaging nasa loob mo na matagal nang nakakaalam na may binabago ang Diyos sa iyo bago pa ito makita ng iba. At kung minsan ang pagbabago ay dumarating ng tahimik muna, hindi ito sumisigaw, hindi ito nagpapakita ng buong larawan. Una, pinapansin ka nito sa paraang halos hindi mo mapagkamalan pero hindi mo rin maitatanggi. Ganyan ang unang pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. inyo ng pangunawa, ganyan ang paraan ng langit kapag gusto nitong makuha ang iyong pansin nang hindi sinusugat ang iyong pag-asa. May mga bagay na nagsimula nang mangyari sa iyo nitong mga nakaraang linggo o buwan at maaaring inakala mong pagod lang ito o emosyon o pagkakataon lamang. Pero may mas malalim na katotohanan doon. May mga senyales na hindi lang basta senyales. Mga kumpirmasyon ang mga iyon. Mga kumpirmasyong may gumagalaw sa loob mo kahit ang panlabas na mundo ay tila walang pagbabago. Napapansin mo ba na parang may mga gabing pare-pareho ang bigat na bumababa sa iyong dibdib kahit walang nangyaring masama sa araw na iyon? Parang may emosyon na biglang sumusulpot, na parang alon, malakas at malinaw kahit wala kang maituturong dahilan. Akala mo marahil may mali sa iyo, pero ang totoo may inaayos sa iyo. Ang dating sumasakal ay unti-unting lumuluwag. Ang dating matagal mong nilalamon ay lumalapit na sa ibabaw para tuluyang makita. May mga taong nakakausap mo noon na ngayon ay parang kinakausap mo na lamang ang anino ng dati ninyong ugnayan. Hindi dahil nagbago sila ng todo,
kundi dahil nagbago ka. Ang mga usapan na dati natural ay ngayon ay parang walang laman, parang pinaglumaan ng damit na hindi nakasya sa katawan mo. Iyan ay hindi pagkasira, iyan ay pag-aayos ng loob mo sa mas tapat na ritmo. At may mga sandali ring gumigising ka sa parehong oras, paulit-ulit, na para bang may kumakatok sa iyong panloob na pintuan. Maaari mo man itong tawaging gising o hindi mapakali. May kakaibang kapayapaan at pagtulak na sabay na lumalapit sa iyo sa mga oras na yon. Parang may nagsasabing, nandito ka na sa pagitan ng dati at ng darating, huwag kang matakot sa pagitan. May napapansin ka rin bang mga bilang, mga palatandaan, mga pagkakatugma na lumilitaw sa mga lugar na hindi magkakaugnay? Sa orasan, sa resibo, sa mga pahina, sa mensahe, sa mga karatula, sa mga sandaling hindi mo inaasahan. Hindi ito upang guluhin ka. Ito ay upang gisingin ka kapag ang buhay ay nagsimulang magsalita ng paulit-ulit sa parehong wika, may bagay na nais nitong iparating ng mas malinaw kaysa sa dati. At dito mo dapat malaman ito ng maayos. Ang mga senyales na ito ay hindi parusa, hindi ito ebidensya na may mali sa iyong pananampalataya. Hindi ito tanda na lumilihis ka. Kadalasan, ang mga ito ang pinakaunang palatandaan na ang Diyos ay malapit na sa isang bahagi ng iyong buhay na matagal nang nakatago sa ilalim ng ingay. Ang pagod ay maaaring pag-aayos. Ang layo sa mga dating bilog ay maaaring paglalagay sa tamang pwesto. Ang paulit-ulit na paggising ay maaaring tawag, hindi kaguluhan. Kaya huminga ka muna. Hayaan mong lumalim ang pagkilala na yon sa loob mo. Kapag may isa mang bagay sa lahat ng sinasabi ko na tumama sa iyo ng tahimik pero malinaw, type mo ang number na 888 sa comments. Ang pag-type mo ng number na yon ay hindi maliit na bagay. Iyan ang pinakamaliit na anyo ng pagsangayon at totoo ito. Type mo ang 888 tapos bumalik ka rito sa akin. At bago ka magpatuloy, alamin mo ito, ang mga senyales ay hindi ang ugat. Hindi pa doon nagtatapos ang usapan. May nakabaon sa ilalim ng mga kumpirmasyong iyon at doon tayo ngayon dahan-dahang bababa. Sapagkat ang senyales ay bulong lamang ng mas malalim na ayos. Sa ilalim ng lahat ng iyon ay iisang pattern. Hindi maraming hiwa-hiwalay na problema, hindi hiwa-hiwalay na kabiguan. Iisa ang galaw na paulit-ulit mong tinitirhan nang hindi mo namamalayan. Parang lagi mong pinipilit ang tamang puso sa maling pinto. Parang inuubos mo ang lakas mo sa paghawak sa lubid na matagal nang hindi nakakabit sa kahit anong magdadala sa iyo pasulong. Minsan ang pattern na ito ay ganito, mistulang kailangang patunayan mo muna ang iyong halaga bago ka bigyan ng pahinga. O kaya'y parang ang tahimik mong pagtitiis ay naging sukatan ng iyong katapatan. Baka ipinapakita mo sa mundo na okay ka, habang sa loob mo ay may bahagi ng matagal nang napapagod sa pag-aangkin na kaya mo pa. Iyan ang pattern ng taong sanay maging matatag kahit wala nang natitirang maipamuka maliban sa pagdadala. At dahil paulit-ulit ito, nagsisimula kang maniwalang iyon na ang normal. Nagsisimula kang isipin na ang bigat ay bahagi na ng pagkatao mo, na ang pagod ay kasabay mo na ang kailangang ipaliwanag ang sarili ay palagian ng gawain. Pero hindi iyan ang buod ng buhay mo. Iyan ay galaw lamang ng isang lumang mekanismo. Sa umpisa, ipinapakita nito ang sarili bilang disiplina. Pagkatapos, nagiging pagiging handa. Pagkatapos, nagiging katahimikan na laging may kapalit na pagkalimot sa sarili. Ngunit sa ilalim noon, may isang simpleng katotohanan. Natuto kang manirahan sa loob ng pakiramdam na kailangan mong kumapit kahit wala nang nagbibigay sa iyo ng tunay na lakas. Kaya kapag tila hindi bumubukas ang ilang bagay, hindi ito automatikong pagtanggi. Madalas, ipinapakita lang nito kung gaano kasanay na kumilos mula sa lumang tensyon. Kapag laging ikaw ang nauunang umako,
umiintindi, nag-aayos, nagpapaliwanag at nagbubuhat, hindi nakapagtataka na mapapagod ang kaluluwa mo. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil matagal mo nang pinapasan ang hindi mo na dapat pasanin mag-isa. At ang tahimik na halaga noon ay mabigat, nawawala ang panatag mong paghinga, nawawala ang likas mong kislap, nawawala ang kakayahan mong maghintay nang hindi natatakot. Ang dating simpleng pagtanggap ay nagiging pagsusukat. Ang dating sigla ay nagiging pag-iingat. At sa loob ng lahat ng iyon, may bahagi ka na unti-unting napapailing sa sarili niyang pagod. Pero kahit dito, hindi ka sinisisi, nakikita ka lang. Nakikita kung paano ka humawak, kung paano ka nagtiis, kung paano ka natutong mabuhay na parang kailangan mong patunayan ang iyong puwang sa bawat silid na pinapasukan mo. At ang nakakagalaw rito ay ito, hindi ka ginawa para sa walang katapusang pagbubuhat. Hindi ka ginawa para sa walang humpay na pag-angkin. Hindi ka ginawa para sa pagtakbo na laging may hiya sa likod ng bawat hakbang. At ngayon, mas lalalim pa tayo. Sapagkat sa ilalim ng pattern na ito, may mas nauna pang pormasyon, isang tahimik na pinagmulan na matagal mo nang dinadala nang hindi mo napapangalanan. May isang larawan akong dadalhin ka at huwag mo muna itong pakakawalan. Isipin mo ang isang bakuran na matagal nang hindi mo napasok. Ngunit kahit kailan ay parang iyo. Tahimik ito sa labas, ngunit sa ilalim ng lupa ay may mga ugat na buhay pa rin. Hindi lahat ng ugat ay kita. Hindi lahat ng lakas ay maingay. May mga ugat na bumabaon sa dilim, tahimik, matiyaga, at matagal nang ginagawa ang gawain nilang suportahan ang punong nakatayo sa itaas. Pero isipin mo rin ito. Kung ang ugat ay lumaki sa panahon ng tagtuyot, matututo itong magtipid. Kung ang lupa ay naging mapagmataas sa lamig at hirap, matututo itong tumahimik para mabuhay. Kung ang paligid ay paulit-ulit na walang sapat, ang pinakalalim sa loob ay natututo kung paano huwag umasa ng buong buo. Iyan ang naging anyo ng maraming puso. Hindi dahil gusto nilang mangunyapit sa takot, kundi dahil may panahon na ang tahimik na pagtitiis ang nagligtas sa kanila. At minsan, ang isang ugat ay tinuruan nang hindi sinasadya na huwag masyadong umakyat sa liwanag. Baka may mga pagkakataon na ang iyong damdamin ay hindi nabigyan ng lugar. Baka ang iyong tanong ay napawi ng pagmamadali. Baka ang iyong pagkatao ay tinuruan na maging praktikal kaysa maging tapat sa panloob na tinig. Kaya ngayon, may bahagi sa iyo na laging nagmamasid muna bago kumilos, laging sumusukat muna bago sumuko, laging nag-iingat kahit sa mga bagay na dapat sanay magaan. At dahil doon, ang boses mo ay minsang napapahina, hindi literal na tahimik lamang ang iyong pagsasalita, kundi pati ang iyong panloob na kumpiyansa. Nagiging marunong kang magtiis, pero hindi ka laging marunong tumanggap. Nagiging mahusay kang magbasa ng mga pahiwatig, pero hirap kang pakinggan ang sariling pagnanais. Parang may umalalay sa iyo noon sa pamamagitan ng pagbawas ng liwanag, at ngayon ay sinusubukan mong mabuhay sa isang anyong hindi na sumasapat sa napakalalim mong ugat. Ngunit pakinggan mo ako, ang ugat na ito ay hindi sira, hindi ito patay. Naging tahimik lamang ito ng matagal, naging maingat, naging sanay sa pagprotekta. At ang tanong ngayon ay hindi kung may buhay pa ba, ang tanong ay kung papayagan mo bang muling umagos ang sinadyang buhay na matagal nang hinihintay sa loob mo. Dahan-dahan mong mararamdaman na may gumagalaw sa ilalim ng lupa. Parang ang nakabaon na ugat ay humihinga na ulit. Parang ang bakurang inakala mong tahimik ay nagsisimulang magkaroon ng tunog na hindi mo pa naririnig noon, ngunit kilala ng iyong espiritu. May pagbabalik na nagsisimula sa malalim at hindi mo kailangang pilitin iyon. Kailangan mo lamang kilalanin na totoo ito. At kung ang larawang ito ay may tumama sa loob mo, huwag mo nang pilitin na intindihin agad ang lahat. Hayaan mong ito'y lumalim muna. Minsan, ang pinakamatibay na pagkilala ay dumadaan sa katahimikan bago ito dumaan sa paliwanag. Kung ang bakurang iyon, kung ang mga ugat na iyon,
Kung ang bahaging matagal nang nanahimik sa ilalim ng lupa ay biglang naging malinaw sa iyo, type mo ang mga salita na I am awake sa comments. Huwag mo itong itype na parang healing. I-type mo ito bilang pagkilala na may gumising sa iyo habang binabagtas natin ang ugat na matagal nang nakatulog. Type mo ito, tapos bumalik ka rito sa akin. At may mas malalim pa, sapagkat kapag ang ugat ay nagsimula ng huminga, nagsisimula ring umakyat ang buhay na dati pinigil, at ang iyong pagbabalik ay hindi isang proyekto. Ito ay pag-uwi. Ang solusyon dito ay hindi paghihigpit pa, hindi dagdag na pagbuo, hindi mas mahabang pagpapaliwanag ng sarili. Ang solusyon ay pagbabalik sa kung ano ang totoo sa iyo bago pa man sinanay kang magdala ng sobra. May mga bagay na hindi mo kailangang paghirapan bago mo matanggap. May mga biyayang hindi mo kailangang habulin ng hingal. May mga katotohanang hindi mo kailangang pilitin para lamang mapatunayan. Hindi mo kailangang maging mas malakas kaysa sa buhay. Hindi mo kailangang maging mas tahimik kaysa sa iyong sugat. Hindi mo kailangang ipilit na manatiling bihag ng lumang paraan para lang matawag na tapat. Ang kailangan mo ay maging matapat sa bagong pag-ikot na ito. At ang katapatan na iyon ay malambot, hindi magaspang, tahimik, hindi maingay, matatag, ngunit hindi nanunulak. Na kapag gumising ka bukas, huwag mong pwersahin ng sarili mo na maunawaan lahat. Umupo ka muna sa katahimikan ng umaga na parang nakikinig ka sa isang bahay na matagal mo nang tinitirhan, ngunit ngayon mo lamang tunay na naririnig. Iyon ang gagawin ko sa iyo sa gabing ito. Ibabalik ko ang pakiramdam ng pag-uwi sa sarili mong espiritu, hindi bilang pagganap, bilang pagtanggap. At sa buong araw, kapag napansin mo na muli ang dating tensyon na gustong bumalik, huwag mo agad itong tratuhing amo. Tingnan mo muna ito bilang lumang ugali na humihingi ng pwesto. Pwede mo itong kilalanin ng hindi sinusunod. Pwede mo itong makita ng hindi pinapalakas. Pwede kang maging maamo sa sarili mo habang hindi ka na bumabalik sa dating pagkakagapos. May isang maliit ngunit banal na pag-aalaga na maaari mong simulan. Ang munting panata sa umaga, isang sandaling tahimik bago ka tumugon sa mundo. Hindi ito paligsahan, hindi ito ritual na kailangan mong gawin ng perpekto. Ito ay sandaling sinasabi mo sa iyong sarili, nandito ako, naririnig kita, hindi ka na kailangang humila ng lahat ng mag-isa. Iyan ang simula ng pagbabalik. At isa pa, kapag dumating ang pagod sa kalagitnaan ng araw, huwag mo agad sabihing ito ay hadlang. Minsan ito ay paanyaya upang bumagal at huwag nang ipagpalit ang iyong kapayapaan kapalit ng panlabas na bilis. Ang ilang pagbabago ay hindi lumalago sa pagmamadali. Lumalago ang mga ito sa loob ng pagtigil, sa loob ng paghinga, sa loob ng pagkilalang hindi ka nawawala kahit huminto ka sandali. Kung may naramdaman kang pagluwag ngayon, kung may bahagi sa iyo na umamin na pagod na sa dating paraan ng pagdadala, hayaan mo ang like mo na maging amen without words. Hindi bilang sukatan, bilang pagsang-ayon na tama ang pagkakilala sa sinabi rito. Huminga ka muna at hayaang dumikit sa iyo ang sandaling ito. May mga bagay na hindi kailangang isingit sa isip para lang maging totoo. Minsan, sapat na ang tahimik na pagtango ng iyong espiritu. May isang tao sa buhay mo na pumasok na sa isip mo habang nagsasalita ako. Maaaring siya ang laging pagod pero hindi nagyayabang. Maaaring siya ang tahimik na naghahanap ngunit hindi nagsasabi. Maaaring siya ang may mabigat na mukha sa likod ng araw-araw na gawain, ang taong kayang magbuhat ng marami, ngunit bihirang may nagbubuhat para sa kanya. Kung may ganoong mukha na lumitaw sa isip mo ngayon, ipadala mo ito sa kanya, hindi bilang rekomendasyon, bilang paghahatid. Gaya ng pagdating nito sa iyo, dumating din sana ito sa kanya sa tamang takdang oras. At kung sakaling may bahaging nagtanong
kung bakit ka pa dapat bumahagi nito sa iba, pakinggan mo ito ng mahinahon. Ang ilang mensahe ay hindi ibinibigay upang manatili lamang sa isang dibdib. Ibinibigay ang mga ito upang maabot ang isa pang puso na tahimik ding hinihintay ang parehong pagkilala. Bago ito magsara, may nais akong itatak sa iyo. Sa pagitan ng narinig mo at ng ginising nito, may isang kasunduan ng nabubuo. Hindi ito ingay, hindi ito palabas. Ito ay tahimik na pagtanggap ng puso mo sa katotohanang matagal mo nang hinihintay. Kaya bago tayo matapos, type mo ang mga salitang I am chosen sa comments. Hindi bilang hiling, hindi bilang pag-asa, bilang kumpirmasyon. I-type mo ito ng dahan-dahan at hayaang ang mga daliri mo ang gumawa ng bagay na ginagawa na ng iyong espiritu sa loob ng ilang sandali. Huminga ka pa rin. Hayaan mong tumimo ang pahayag na iyon sa pinakailalim ng iyong loob. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa sinuman ang katahimikan na ito para maging totoo ito sa iyo. Ikaw ay pinagtitibay, ikaw ay ibinabalik sa kabuuan, ikaw ay itinatatag sa isang katotohanang hindi na magugupo ng dating bigat. Ikaw ay hindi na basta gumagala sa pagitan ng pagod at pag-asa. Ikaw ay ginagabayan sa pag-uwi. Ikaw ay tinatawag ng may kabaitan at kapangyarihan. Ikaw ay inaabot ng walang pag-aalinlangan. Ikaw ay nililinaw, iniaayos at pinipili sa paraang hindi mo kailangang ipilit pa. Ikaw ay hindi nakaligtaan, ikaw ay hindi nawala, ikaw ay hindi nahuli sa panahon, ikaw ay dinala rito para marinig ang ipinangako sa iyo sa katahimikan. Sa sandaling ito sa buong mundo, may iba ring tumatanggap ng parehong pagkilala. May iba ring napapahinto, may iba ring tahimik na napapaluha. May iba ring nakakaalam kahit hindi nila maipaliwanag sa salita na may banayad ngunit malinaw na paglipat na dumating sa kanilang buhay ngayong gabi. Bahagi ka ng isang bagay na hindi kailangang sumigaw para maging totoo at iyon mismo ang dahilan kung bakit totoo ito. Maging marahan ka sa sarili mo, manatili kang nakikinig sa loob. Huwag mong kalimutan ang bigat na nailapag mo rito at ang liwanag na pumasok kapalit nito. Nagtatatak ito. Ikaw ay hindi iniwan sa gitna ng prosesong ito. Ikaw ay hindi tinawag upang manatili sa dating bigat na parang iyon na ang buong kwento mo. Ikaw ay hindi nakarating dito nang walang saysay. At ang tahimik na pagkilos na bumabalot sa iyo ngayon ay hindi pagkaputol, kundi paghubog. Ikaw ay pinapalapit sa isang katotohanang matagal mo nang naramdaman bago mo pa ito maipaliwanag. Ikaw ay pinapahinga sa loob ng mismong pag-alam na may nagbago na kahit hindi pa tuluyang nakikita ng mata. Ikaw ay inaakay hindi sa pagkalito, kundi sa paglinaw na dahan-dahang bumabalot sa puso mo na parang liwanag sa silid na matagal nang nakasara. Ikaw ay pinakakawalan mula sa dating pangangailangang patunayan ng lahat. Ikaw ay binibigyan ng pahintulot na huminto sa walang katapusang pagdadala nang hindi mo na kailangang buhatin mag-isa. Ikaw ay nililinis sa loob ng katahimikan. At ang katahimikang ito ay hindi bakante, kundi puno ng bagong puwang para sa paghinga, pag-asa, at pagdating ng mas mabigat na biyaya kaysa sa dati mong inaakala. Ikaw ay pinalalalim sa pagtingin sa sarili ng may kabaitan. Ikaw ay tinuturuan ng langit na hindi lahat ng pagod ay kabiguan, hindi lahat ng layo ay pagkawala, at hindi lahat ng hindi pagbubukas ay pagtanggi. Ang ilan ay simpleng paghahanda. Ang ilan ay mahinahong pag-ayos. Ang ilan ay banal na paglalagay sa tamang lugar ng mga bagay na matagal nang hindi nagkakatugma. Ngayon, hayaang manahimik ka sandali sa loob ng mga salitang iyan. Huwag mo munang habulin ang susunod na sagot. Hayaan mo munang marating ng mensaheng ito ang bahagi mo na matagal nang sanay na maghintay bago maniwala. Sa sandaling ito, sa iba't ibang panig ng mundo, may mga pusong tumatanggap din ng parehong pagkilala. May mga taong tahimik na napapahinto. May mga taong umiiyak nang hindi maingay.
May mga taong biglang nauunawaan na hindi sila nag-iisa sa pagdinig na ito. At ang mismong hindi pagiging maingay ng tawag na ito ang dahilan kung bakit ito totoo. Bahagi ka ng isang bagay na hindi kailangang ipahayag ng malakas para maging banal. Nasa loob ka na ng isang pagdating. At ngayon, dalhin mo ang katahimikang ito sa susunod mong hakbang. Huwag mong iwan ang natanggap mo rito. Ibaon mo ito sa araw mo, sa hininga mo, sa paraan ng pagtingin mo sa sarili mo kapag wala ng ibang nakakakita. Sapagkat ang binuksan ay hindi lang isang sandali. Isang tulay iyon pabalik sa iyong tunay na pagtayo. Kung may bahaging sa iyo na nakadama ng pag-uwi, marahang bitawan ang takot na baka mawala ito agad. Ang mga bagay na tunay na ibinibigay sa Espiritu ay hindi agad nawawala. Nananatili ang bakas nila. Nananatili ang init nila. Nananatili ang tahimik na katiyakan nila sa mga oras na babalik ang dating dilim at susubukang ipangalan muli ang sarili bilang bigat. Ngunit hindi mo na kailangang sumunod sa dating pangalan. May mas totoo nang bumabagtas sa iyo ngayon. May mas buo nang dumadaloy sa ilalim ng pagod. May mas matandang katotohanan na mas malakas kaysa sa lumang pagsasanay ng iyong takot. At kapag muling dumating ang sigla ng lumang gulo, maalala mo na ang pahintulot ay hindi naglalaho sa unang pagsubok. Maging mahinahon ka sa sarili mo ngayong gabi. Maging mahinahon ka sa iyong paghinga. Maging mahinahon ka sa iyong pagdama dahil ang kabutihan na ipinapakita sa iyo ay hindi kailangang habulin. Ito ay darating sa anyo ng mas simpleng pagtanggap, mas malalim na katahimikan at mas tapat na pagtayo sa loob ng sarili mong buhay. Kung ang alinman sa sinabi rito ay nagpatibay sa alam na ng iyong espiritu, hayaan mo ang like mo na maging amen without words. Hindi ito bilang-bilang, hindi ito bilang sukatan, ito ay bilang tahimik na pagsang-ayon na tama ang pagkakakilanlan sa iyong naranasan. At ngayon, huminga ka uli. May isang mukha ba na pumasok sa isip mo habang pinakikinggan mo ito? Maaaring ito ay isang taong laging pagod, ngunit patuloy na lumalaban. Maaaring isang taong tahimik sa paraan na hindi napapansin ng marami. Maaaring isang taong may hawak na sakit na hindi niya ipinapakita, ngunit malinaw sa iyo kung sino siya. Kung may ganoong tao na dumaan sa iyong isip, ipadala mo sa kanya ang mensaheng ito. Hindi bilang simpleng pagbabahagi, bilang paghahatid, bilang pag-abot, bilang tahimik na pagsasabi na hindi lang ikaw ang nakarinig nito. At bago tuluyang magsara ang lahat, pakinggan mo ito. Sa pagitan ng mga salitang narinig mo at ng bagay na gumalaw sa loob mo, may sumasang-ayon ng hindi nangangailangan ng ingay. May pumipirmi, may umaabot, may pinagtitibay. Kaya bago ito magsara, type mo ang mga salitang I am chosen sa comments. Hindi bilang healing, hindi bilang pag-asa, bilang kumpirmasyon. Hayaan mong ang pag-type na iyon ay maging tahimik na tatak ng iyong pakikipag-isa sa katotohanang ipinakita sa iyo rito. Huwag mo itong madaliin. Hayaan mong dahan-dahang umupo ang mga salitang iyon sa ilalim ng iyong dibdib. Hayaan mong maramdaman ng iyong espiritu na hindi ito ideya lamang, kundi isang pag-ayon na matagal nang nagaganap sa loob mo. Ikaw ay pinagtibay. Ikaw ay itinindig, ikaw ay ibinabalik sa isang landas na hindi mo kailangang pilitin upang maging tunay. Ikaw ay binibigyan ng lakas na hindi maingay, ng kapayapaang hindi marupok, at ng katiyakang hindi nakasalalay sa dami ng nakikita sa labas. Ikaw ay inaalalayan habang bumabalik sa iyong sarili. Ikaw ay minamahal habang natututo muling magtiwala. Ikaw ay tinatawag na lumakad, nang hindi na laging nakayuko sa lumang bigat ng pagdududa. Ikaw ay hindi naligaw, ikaw ay hindi huli, ikaw ay nasa tamang oras, sa tamang paglipat, sa tamang pagdating ng bagay na matagal nang gumagalaw patungo sa iyo. Maging marahan ka,
Maging tapat ka, maging bukas ka sa pagdating ng susunod na hakbang na hindi na kailangang samahan ng takot. Ngayon, narito ang pagpapala para sa iyo. Ikaw ay binabasbasan sa iyong paglalakad, binabasbasan sa iyong pagtigil, binabasbasan sa iyong paghinga. Ikaw ay binabasbasan sa mga sandaling hindi mo maipaliwanag at sa mga sandaling bigla mong mauunawaan. Ikaw ay binabasbasan sa tahimik na pag-usbong ng katotohanan sa loob mo. Ikaw ay binabasbasan sa panibagong paningin. Ikaw ay binabasbasan sa panibagong lakas. Ikaw ay binabasbasan sa panibagong kapayapaan na hindi mahihigop ng dating kaguluhan. Ikaw ay binabasbasan sa pagbabalik ng iyong tinig. Ikaw ay binabasbasan sa pag-alis ng bigat na hindi mo na kailangang bitbitin. Ikaw ay binabasbasan sa pagiging totoo sa harap ng Diyos at sa harap ng sarili mong puso. At ngayong gabi, sa bawat sulok ng mundong ito, may ibang tao ring tahimik na tumatanggap ng kaparehong pagkilala. May ibang puso ring nagigising. May ibang kaluluwa ring natutunan na ang tahimik na pagdating ay maaari palang maging mas malalim kaysa sa maingay na pag-anunsyo. Nasa loob ka ng isang mas malaking pagdating kaysa sa sarili mong oras lamang. Nasa loob ka ng isang paglapit na hindi na maiiwasan. Nasa loob ka ng isang katotohanang matagal nang pinapahinog. Nasa loob ka ng banal na pagtitipon. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.